Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga pala si Jonathan at dito lumaki sa isang baryo sa parte ng Mahaplag, Leyte. Taong 1999 nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Malayo kami noon sa Kabiastan. Hindi gaya ngayon na halos magkakadikit na mga kabahayan. Noon kasi, ang daan papasok sa baryo namin ay mabato pa. Tuwing tagulan nga ay halos hindi na yun madaanan pa ng sasakyan. Pero hindi ko ipinagpalit kailanman ang ganong klaseng pamumuhay. Tahimik at payapa kasi ang pamumuhay namin. Malayo sa gulo at sa mga kapitbahay na mahilig mag-inom at maghuhurumintado kapag nalalasing na. Hindi man kami mayaman sa salapi noon pero masasabi kong may kaya naman kami sa buhay sa ibang pamamaraan. Malawak ang lupang minana ng aking tatay mula sa abuelo ko. Ilang ektarya na taniman ng niyog, mais at saging napunta sa kanya. May sarili din kaming babuyan at kulungan ng mga manok. Ako bilang panganay ay nanatili na lamang sa bahay. Matapos kong huminto sa kolehiyo. Hindi dahil tamad ako mga kagiliw ko, hindi dahil alam kong kailangan ni tatay ng kasama sa pagtatrabaho. Lalo na sa pag-aalaga ng mga alaga naming hayop. Ang bunsong kapatid kong si Jessa naman ay nag-aaral pa noon sa kolehiyo sa Tacloban. Tuwing linggo lamang ito umuwi sa bahay para kumuha ng pangkonsumo at budget niya sa pag-aaral. Bale, dalawa lang kaming magkapatid, kaya wala talagang ibang hahalili sa aking ama, kundi ako lang. Maisingit ko lang din na ng mga panahon na ito ay kasama din namin sa bahay si Miguel. Ang kababata kong halos kapatid na rin ang turing sa kanya. Ulila na ito sa ina at matagal nang nakikitira sa bahay namin. Mula pagkabata ay magkasama na kami at sanggang dikit pa. Mabait ang kaibigan kong ito at hindi mapagsamantala. Kinukumbinsi nga siya ni tatay na bumalik na sa pag-aaral kahit makatapos man lamang ito ng high school pero ayaw niya. Tamad na tamad daw kasi siya sa pagdating sa eskwelahan. Inaantok katulas sa eskwelahan ang atensyon niya. Kaya't masasayang lamang umano ang perang igagastos ni tatay para sa pag-aaral niya noon. Isang hapon nga, kakatapos lang naming magpastol ng mga alagang hayop ni Miguel, nang madatnan namin si tatay sa balkonahe ng bahay. Malayo pa lang ay nahihinuha ko ng hindi maganda ang pakiramdam niya. Namumutla ang labi niya at parang hapong-hapo ito habang nakaupo nun. Ayos lang kayo, tay? Tanong ko sa kanya na makalapit na ako. Hindi anak. Parang, ewan ko, parang ang bigat ng likod ko eh. Tsaka parang nilalamig ako kahit nang init-init naman ng panahon. Sagot niya, habang hawak ang batok at marahang pinipisil. Nako, baka lagnat loob na yan, tay. Kaya ganyan yung pakiramdam mo. Ang mabuti pa po, magpahinga ka na lang muna sa loob. Kami na ni Miguel ang bahalang tumapos sa ibang gawain. Mabuti pa nga. Kanina pa kasi ako nakakaramdam ng hilo. Kaya naupo na muna ako dito. Inalalayan ko nang pumasok sa loob ng bahay si tatay. At sinabi sa aking hinang hindi magandang pakiramdam nito. Kinabukasan ay nagreklamo ng aking amang masakit ang kanyang kalamnan. Binilinan niya kaming dalawa ni Miguel na kami na muna mag-asikaso sa mga gawain. Magpapahinga lang daw muna siya at baka napagod lamang ito kahapon. Kaya sumama ang pakiramdam. Huwag po kayo mag-alala, tay. Kami na muna ang bahala sa mga gawain. Magpahinga lang kayo at huwag na magkikikilos muna. Sa maghapong yun ay ginawa namin ng maayos ni Miguel ang lahat ng mga gawain. Pero pag uwi namin sa bahay, ay nalaman kong tuluyan ng nilagnat ito. Mataas ang lagnat ng aking ama at parang nagdidiliryo na. Nang gabing yon, hindi kami nakatulog ni nanay na maayos. Gawa ng mayat-mayang nagsasalita si tatay at para bang binabangungot siya sa kasarapan ng pagtulog niya. May mga pantal na rin akong napapansing sumusulpot sa braso at leg niya. Nung mag-uumaga na,
Habang pinupunasan ko ang katawan ni tatay ng basang bimpo, napansin kong meron na ring maliliit na pantal sa dibdib niya. Nung tanungin ko naman si nanay at ang sabi niya ay baka nandahil lang sa init lang ng katawan ni tatay, kaya't nagsulputan ng mga pantal sa katawan nito. "Huwag mo nang pansinin iyan, anak. Bukas o sa makalawa mawawala na rin mga pantal ng tatay mo sa katawan." Wika ng aking ina at sinabihan akong ipanatag na ang sarilit. Ituon ko na lamang sa pag-aasikaso sa mga naiwang gawain ni tatay habang nagpapagaling pa ito. Pero lumipas sa mga araw, si nanay ang sumunod na nagkasakit. Nalaman kong nagkasakit siya nung isang umagang hindi ito bumangon ng maaga para magluto ng pagkain. Nasanay kasi ako maaga pa lang ay nakaluto na ng agahan si nanay para bago kami pumunta sa kanya-kanyang trabaho ni Miguel ay nakakain na kami noon. Paglabas ni nanay ng kwarto nila, humingi ito ng tawad nang madatnan akong naghahanda ng agahan. Nagpaliwanag ito kung bakit hindi siya nakapagluto ng almusal. Ayon sa kanya masakit umano ang ulo niya at tagiliran, kung kaya't hindi ito nakabangon na maaga. Sinabihan ko siyang ayos lang na magpahinga na muna siya at mamaya ay uuwi din ako kaagad pagkatapos pakainin at linisan ng kulungan ng mga baboy para ipaganda sila ng tanghalian noon. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi pa rin bumuti ang pakiramdam ng mga magulang ko. Ilang beses ko nang dinala sa pagamutan sa bahay ng dalawa para matingnan pero wala namang nakitang sakit ng mga doktor na sumuri sa kanila. Isang beses, habang nag-uusap kami ni Miguel, ay naisingit niya sa usapan namin ang tungkol sa pagkakasakit ng mga magulang ko. Natigilan ako sa pagsasalita ng tanungin niya kung hindi ba daw ako nagtataka sa mga nangyari sa mga magulang ko noon. Anong ibig mong sabihin, Tol? Kunot noong balik na tanong ko sa kanya dahil hindi ko maintindihan kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Ano kasi par, huwag ka sana magagalit ha. Tsaka huwag mong mamasamain itong sinasabi ko. Nagtataka lang ako kung bakit sabay-sabay silang nagkasakit tapos walang makita yung mga doktor kung ano yung dahilan ng pagkakasakit nila. Hindi kaya may sumalbahe sa pamilya mo? Sumalbahe? Oo, yun yung alam mo na. Hinala ko lang na baka may nakasamaan sila ng loob o kagalit. Kaya't naisip kong hindi kaya kinulam? Ano sa tingin mo? Sino naman yung kasamaan nila ng loob? Alam mo namang taong bahay lang yan si nanay Tsaka si tatay naman, puro trabaho lang yung ginagawa niya. Walang panahon yan para sa ibang tao. Kaya malabo yung sinasabi mo, Tol. Sagot ko kay Miguel at sinabihan siyang hindi ako naniniwala sa kulam. O kaya naman ay yung barang na sinasabi nila. Nagkibit balikat na lamang ang kaibigan ko at hindi na dinugtungan pang sinasabi. Isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa likod ng bahay para umihi nun, may narinig akong mahihinang kaluskos sa hindi kalayuan. Na para bang may taong mabagal na naglalakad. Hindi ko na muna pinansin yon dahil ihing-ihi na ako. Sabi ko rin sa sarili ko baka hayop lang yon o baka si Miguel yon. Pero noong matapos na akong umihi ay muli ko na namang narinig ang mahinang kaluskusan. Kaya't sandali akong huminto sa paglalakad at inalam kung saan banda ko narinig ang mga yabag. Pero nung huminto na ako sa paglalakad at pinakiramdaman ng paligid, wala naman akong naririnig. Napapailing na lamang ako at muli nang nagpatuloy sa paglalakad noon. Isinara ko na lang maigi ang pintuan para kung sakali mang may masamang tao ang umaaligid sa bahay namin, ay hindi yun basta-bastang makakapasok sa loob ng bahay. Isang linggo pang nakalipas magmula nung magkasakit ang mga magulang ko. Himalang dumalaw sa bahay namin ang tiyahin kong si Tio Romy. Kapatid ito ni tatay sa ama at sa karatig baryo ito naninirahan.
Takang-taka talaga ako ng mga sandaling yon kung bakit bigla itong dumalaw sa bahay namin. Simula kasi nung magkaroon sila ng alitan ni tatay dahil sa lupa noon, ay hindi na nagpapakita ang tiyuhin kong ito. "Kamusta na si kuya?" tanong niya habang tinatanggal ang sombrero at dumula ng 3 beses sa paanan ng pintuan. "Mahina pa rin po, tiyo. Nahihirapang makabangon. Ganon din po si nanay. Nanghihina din yung katawan at panakanakang sumasakit ang tagiliran." Kahit naman kasi may alitan silang dalawa ni tatay, labas na ako dun, Sir Seth, kaya magalang ang pagsagot ko. Kahit nararapat lang na igalang ko pa rin si Tito Romy. Pumasok ito sa kwarto ng mga magulang ko at umupo ito sa may selyang kahoy sa tabi ng kama. "Sayang, kuya. Ang lakas mo pa naman dati. Paano ba yan? Baka hindi mo na maalagaan yung mga hayop mo. Tsaka yung lupa sa likod ng niyugan. Bakit hindi mo nang ibigay sa akin yung niyugan? Ako na yung bahalang mag-asikaso doon." Wika ng tiyuhin ko sa seryosong boses nito. Napatingin ako kay Miguel. Hindi ko gusto ang tono ng tiyuhin ko. May sakit na nga mga magulang ko. Yun pa talagang ibubungad niya. Kahit kailan talaga ay napakagahaman niya sa lupa. Pantay-pantay naman sila sa mana pero bakit hindi pa rin siya makontento nun? Hindi ko napigilang ikuyom ang kamao habang tinitingnan si Tio Romy na kinakausap ang aking ama. Nakita kong ngumiti si tatay pero hindi ito nagsalita nun. May mga sinasabi pang tiyuhin ko tungkol sa lupa pero hindi ko na pinakinggan pa at baka mabanas lamang ako at mawala na pang natitirang respeto ko kay Tio Romy nun. Hinaya ko na lamang si Miguel sa kusina at nagluto na lamang kami ng pagkain. Kahit kailan talaga yung tiyuhin mo, napakagahaman. May sakit na nga si Manong Eli at Manang Rosa. Yung lupa pa rin yung pinag-uusapan. Sarap sapakin. Wika ni Miguel. Kaya mo na siya. Wala naman siyang mapapala kahit na anong sabihin niya kay tatay. Kilala na ni tatay ang ugali ng kapatid niya. Tugon ko. At inutusan siya maghiwa na lamang ng mga panghimagas. Kako, wag na namin pag-usapan si Tio Romy. At baka marinig pa niya. Makaraan ng ilang minuto ay nilapitan ako ni Tio. Tumulong ito sa pagluluto ng bitbit niyang isda kanina pagdating. Habang nagluluto ay inuungkot niyang tungkol sa lupa. Pinipilit ko namang ikalma ang sarili at uminahon sa pagsasalita nun. "John, kung sakaling hindi na makabangon si kuya at tuluyan na talagang rumatay sa higaan, baka pwede natin pag-usapan yung tungkol dun sa lupang nasa likuran ng niyugan. Malapit kasi yun sa inaararo ng tropa ko eh. Sayang din kung matengga lang, di ba?" Huminga ako ng malalim at napahawak ng mariin sa kutsilyong ginamit kong panghiwa sa isda nun. Hindi ko siya tinapon ng tingin gawa ng baka masapian pa ako ng demonyo at masaksak ko pang gahaman kong tiyuhin. Dapat ngayon pa lang pag-isipan mo na yung tungkol sa sinasabi ko sa pamangkin. Alam mo, mas gagana yung trabaho mo kung ibigay mo lang sa akin yung party dun sa niyugan. Tiyong, pasensya na po pero sa pagkakaalam ko, itiniwala na ni tatay kay Miguel ang tungkol sa lupang binanggit mo eh. Katunayan yan, paunti-unti niya nang tinataniman ni Miguel ng mga punong saging at kamuting kahoy yung lupang yun eh. Marahan, pero matigas na sagot ko nun. Nang marinig ni Tio Romy ang sinabi ko, nagtaas ito ng boses at sinabing hindi umano pwedeng itiwala ng aking ama sa isang taong hindi naman namin kadugo. Dapat daw sa mga kadugo lang umano magtiwala ang aking ama't hindi sa kung sino-sinong tao. Dapat sa akin na lang itiwala ni kuya yung lupa doon sa niyugan. Hindi dyan sa sampid yung kasama dito sa bahay. Tsaka alam ko namang hindi mo kakayaning asikasuhin yung lahat ng ari-arian ng tatay mo. 2 lang kayo ng kapatid mo. Babae pa si bunso. Reklamo ng tiyuhin ko. Napaghahalataan talagang pinagkakainteresan niya ang lupang nasa niyugan. Sa bagay, malaki kasi kung kumita ang niyugan namin na yon. Napakaraming bunga
at alagang-alaga talaga ni tatay at ni Miguel. Mariin kong sinabihan ng tiyuhin na kung hindi papatay ang aking ama't matagal pa siyang mabubuhay, kaya't huwag niya nang awitan ang lupang pinangangalagaan ng aking ama at pinagkukuhanan namin ng pangkonsumo. Tsaka tiyong, hindi po sampid ang turing namin kay Miguel dito sa bahay. Kapatid yung turing ko sa kanya at anak na rin yung turing ng mga magulang ko sa kanya. Saad ko at saglit nang tumingin sa kababata ko na sa mga sandaling yon, nananahimik na lang. Ano ka ba naman? Sinasabi ko lang naman kung sakali, di ba? Magkaiba naman yung patay na sa kung sakali. Sagot ni Tiyo at pahapayaw ng ngumiti nun. Marahil napahiya sa sinabi ko. Saktong nasa ganung pag-uusap kami nang dumating ang bunso kong kapatid na si Jessa. Narinig niya palang sinabi ni Tio Romy tungkol kay Miguel. Kung kaya naman ay lumabas na ang pagkamaldita nito at walang preno ang bibig na pinagsabihan ng tiyuhin naming walang karapatang magsabi ng hindi maganda tungkol kay Miguel noon. Kaagad ko namang sinaway si Jessa at inutusang pumunta sa silid niya at magbihis muna bago silipin ng mga magulang namin na huwag na siyang makisali sa usapan namin ni Tio Romy. Miguel, tol, pasuyo nga ako. Dali mo na nga tong si Jessa sa silid niya. Utos ko kay Miguel noon. Habang naglalakad palabas ng kusina ang dalawa, ay nakita kong nagpipigil lamang ang galit ng tiyuhin ko. Para wala ng guluhan o manong komosyon pa, humingi na lamang ako ng pasensya sa kanya dahil sa inasal ng kapatid ko noon. Pilit ang ngiting tumugon si Tio Romy at sinabing wala o mano yon. Hindi pa man kami tapos sa pagluluto ay nagpaalam na si Tio at nagwikang babalik na lamang ito sa susunod na araw. Gusto niya daw sanang sa bahay naming kumain. Ang kaso nga lang ay nawala na siya ng gana dahil binastos umano siya ng sariling pamangkin. Matapos ang tagpong yon ay naging maayos naman ang araw. Hindi na nagmaldita pa ang bunso kong kapatid nang malaman niyang umalis ng tiyuhin namin. Pero kinabukasan ng umaga, biglang nilagnat si Jessa. Hindi siya makabangon sa higaan dahil sobrang namamanhid daw ang buong katawan nito na parang binubugbog. Hinilot-hilot naman siya ni Miguel kinahapunan para maibsan ang pangangalay ng katawan. Pero hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Bagkos ay nakita kong may mga pantalang nagsusulputan sa braso at binti ng kapatid ko, kagaya ng kay tatay. Nagreklamo na si Jessa dahil masakit din umano ang tiyan niya at sobrang kate ng buong katawan niya. Tulong-tulong naman kaming dalawa ni Miguel sa pag-aalaga sa pamilya ko. Kung ako lamang kasi mag-isa, ay hindi ko kakayaning mag-alaga ng tatlong may sakit noon. Magpahinga ka lang, Jessa. Bukas dalaling ka na namin sa bayan para matingnan niyang kalagayan mo. Wika ko at pilit na tinatago ang kaba at takot na nararamdaman noon. Ilang beses na kaming bumalik sa klinika para masuri ang kalagayan ng kapatid ko pero ang sabi lamang sa amin ng doktor, allergy at stress lamang umano ang nangyari. Pag-uwi namin sa bahay napansin kong para mas lalong lumala ang kalagayan nilang tatlo. Halos ayaw nang kumain ni tatay at nanay dahil nirereklamo nilang palaging masakit ang lalamunan nila. Kaya ang ginawa ni Miguel ay nagtiyaga siyang maglugaw palagi para makakain lang ang tatlo. Awang-awa na ako sa pamilya ko. Sobrang papayat na nila at nangangalumata at nangingitim ng kilid ng paningin. Paminsan-minsan ay naririnig kong umuungot ang aking ama na parabang may masama siyang panaginip tuwing nasa kasarapan na ng tulog. Si Jessa naman ay palagi niyang inirereklamo ang pananakit ng tiyan. Namamaga na rin ang bibig niya at pisngi na parang bigla siyang namanas ng hindi may paliwanag. Tuwing hapon din ay hindi talaga pumapalya sa pagdanang tiyuhin ko at kinukulit ako tungkol sa lupa. Kahit na ilang beses ko siyang sinabihang ayaw ko munang pag-usapan ng tungkol sa lupa dahil may sakit pa ang mga magulang at kapatid ko noon. Sana man lang igalang niya ang pamilya ko.
lalong-lalo na si tatay. Isang beses nga sinabihan ko siyang tumigil na ito sa pangungulit tungkol sa lupa. At huwag nang umasa pa dahil kahit kailan ay hinding-hindi niya makukuha yon. Kaya huwag na siyang umasa pa. Matapos kong magsalita noon ay biglang nag-iba ang timpla ng boses ni Tio Romy. Naging madiin na tipo bang nagpipigil lamang itong huwag ilabas ang galit na nararamdaman. Ang damot mo! Manang-mana ka talaga sa ama mo! Galit niyang saad noon. Hindi o sa nagdadamot ako, Tiyong. Hindi niyo ba nakikita yung sitwasyon namin ngayon? Tingnan mo nga't halos mabulok na yung katawan ni tatay at nanay. Mas kailangan po namin ng pera ngayon. At yung niyugan na palagi mong inaawit sa amin yung pinagkukuhanan ko ng panggastos para sa pagpapagamot ng pamilya ko. Galit na lumabas ang bahay ng tiyuhin ko. Anya ay wala umanong patutunguhan ng pag-uusap namin. Babalik na daw siya sa susunod at sana pagbalik niya ay nakapag-isip-isip na ako ng maayos. Ang gusto niya lang naman ay hindi na ako mahirapan sa pag-aasikaso sa lupain ng aking ama. Pero saktong papalabas pa lamang siya ng bakuran na nung dumating ang kumpare ng tatay na naninirahan sa parte ng abuyog noon. Pinapasok ko si Mang Cardo at sinabi sa kanyang tungkol sa nangyari kay tatay. Kagad niya namang pinuntahan sa silid ng mga magulang ko. Paring Eli, anong nangyari sa'yo, abay? Hindi ka ganito nung huli tayo nagkita. Bakit parang pinapahirapan ka ng kung ano masamang espiritu? Marahan kong inalalaya makabangon si tatay at isinandal sa unan. Hindi ko alam pare, wala akong lakas. Masakit ang katawan ko at palagi na lang akong nahihilo kaya hindi na ako halos makatayo. Sagot ng aking ama sa mahinang boses at pilit ng ngumiti sa kumpare niya. Lumabas na ako ng silid at tinayaan na sila mag-uusap. Alam ko kasing marami silang pag-uusapan dahil ilang linggo nang hindi nakadalaw sa amin si Mang Cardo. Nagulat pa ako paglabas ko dahil nasa sala namin ang tiyuhin ko. Hindi pala ito tumuloy sa pag-alis noon. Miguel, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Mamaya-maya na ako aalis. Utos ng tiyuhin ko at padabog na tumayot na mintana. Napapailing na lamang ako at sinamahan ng kababata kong pumunta sa kusina. Banas na kasi ako kay Tio Romy. Hindi ko gusto yung mga inaasta niya. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ni tatay at ng kumpare niya, ay lumabas na si Mang Cardo ng silid noon. Nilapitan niya ako at humugot ng malalim na hininga bago nagsalita. Jonathan, iho, alam mo, pakiramdam ko ay hindi pang karaniwang sakit ang tumama sa pamilya mo. Sa itsura pa lang ng katawan ng tatay mo pati ng nanay mo, lalong-lalo na yung kapatid mo, aba. Tingin ko, may nanggagambala sa kanila. Malakas ang kutob ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Cardo? Palagay ko'y binarang sila. Hindi ako pwedeng magkamali sa kutob kong yon. Huwag ka makinig sa mga ganyan, Jonathan. Singit ni Tio Romy sa usapan. Mga pamahiin lang yung sinasabi ng kumpare ng kuya mo. Diyos ko, anong taon na ba ngayon? Hindi na tayo nabubuhay sa panahon ng anting-anting. Anya, at iginigit sa aking huwag paniwalaan ang sinasabi ni Mang Cardo. Kung pamahiin, bakit hindi mo ipaliwanag yung mga sugat sa likod ni Eli? Yung mga butlig na lumalabas sa katawan niya. Tsaka kung talagang simpleng sakit lang yan, bakit halos lahat ng naninirahan sa bahay na tayo nagkakasakit? Impeksyon lang yan. Maruming pagkain ba? Maalikabok na hangin at kung ano-ano pang kalokohan sa paligid. May doktor tayo sa bayan, bakit hindi na lang doon magpatingin ulit? Sagot ng tiyuhin ko. Paulit-ulit na kaming nagpatingin, tiyong, pero hindi malaman-laman ng mga doktor kung ano talaga yung sakit nila eh. E di ipatingin nyo sa ibang doktor. Bakit kailangan lumapit pa sa manggagamot? Panahon na ng siyensya ngayon, hindi na epektibo yung mga ganyan.
Nagpapalitan na ng maanghang na salita ang dalawa. Dahil ayaw talaga ng tiyuhin kong dalhin sa albularyo ang pamilya ko. Samantalang si Mang Cardo naman ay pinipilit akong patingnan yon. Dahil wala naman umanong mawawala kung sakaling susubukan. Puweh, kalokohan. Yung mga albularyo na yan, puro hula at kung ano-anong langis ang ipapainom ko nun yan. Uubusin lang yan yung pera nyo. At kung sakaling makalason pa ng pasyente sa dami ng pinapainom na ugat at langis, sinong mananagot sa inyo? Gigil na wika ni Tio Romy noon. Tiyo, pasensya na po pero hindi ko na po kaya yung ganitong kalagayan eh. Kung may kahit maliit na pag-asa man ang sinasabi ni Mang Cardo, susubukan ko. Hindi na po ito usapin ng pamahiin o siyensya. Usapin na po ito tungkol sa buhay ng pamilya ko. Kung mamatay sila sa kagagawan ng albularyong yan, kasalanan mo yan. Sigaw ni Tio. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nanlisik ng kanyang mga mata. Ako nang bahala. May kilala akong manggagamok na nanirahan malapit sa baybay. Kung may makatulong man sa pamilya mo ngayon, siya yon. Sagot ni Mang Cardo. Hindi pa rin tumigil sa pagsasalita ang tiyuhin ko. Talagang hinaharangan niya ako at paulit-ulit na sinasabihang huwag nang dalhin sa manggagamot ang pamilya ko. Hindi ko na pinansin pa ang sinasabi niya. Bahala siya sa buhay niya kahit maghapon pa siyang magtatatalak. Wala akong pakialam. Mang Cardo, kailan po tayo aalis? Ngayon na, kung kaya mo. Agad kaming naghanda ni Miguel. Kinuha ko na rin ang natitirang pera para kung sakali man ay may panggastos kami sa pupuntahan. Isa-isa na naming isinakay sina nanay, tatay at Jessa sa lumang jeep ni Mang Cardo. Habang paalis kami ay narinig ko si Tio Romy na nagsisisigaw sa bakuran. Kapag mas lalong lumalayan, huwag niyo akong sisihin at huwag kayong lalapit sa akin para humingi ng tulong. Sigaw niya. At halos humirentado na. Hayaan mo siya. Huwag mong pansinin ang tuwin mo. Palagay ko ay natatakot lang yan na baka mabisto ang kung anumang kabulastugan yung ginagawa niya. Sana lang ay mali ang kutob ko tungkol sa tuwin mo, Jonathan. Saglit na nagkatinginan kami na Miguel. Hindi ko alam kung ilang oras ang itinakbo ng jeep sa daan papuntang baybay. Wala na kasi sa daan ang atensyon ko kundi sa pamilya ko. Maya't maya ang pag-ungol ng aking ina na para bang nasasaktan nito. Si Jessa naman ay inaalalayan ni Miguel at pinapalakas ang loob nun. Makaraan ng ilang oras, sa wakas ay narating na rin namin ang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Sa dulo nito, may isang bahay na yari sa kawain at pawid. Mataas ang pagkakagawa ng sahig at sa harap ng bahay ay may mga halamang gamot na nakatanim. Nandito na tayo. Teka, huwag muna kayong bumaba ha. Kakatukin ko lang si Mang Goryo. Wika ni Mang Cardo nun. Hindi pa man kumakatok sa pintuan ito. Bumukas na kaagad yun at lumabas ang isang matandang lalaki. Nag-usap silang saglit bago lumapit sa amin si Mang Cardo at inalalayan na papasok sa loob ng bahay ang aking ama. Ako naman ang umaalalay sa aking ina at si Miguel sa kapatid ko. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pang albularyo. Nagsimula na itong manggamot. Tahimik lamang akong nakaupo malapit sa bintana. Nagtagal ng ilang oras ang gamutan na ginagawa sa pamilya ko. Awang-awa ako habang pinagmamasdan ng mga magulang kong halos mangiyak-ngiyak na dahil sa karamdamang pinagdaanan. Sa bawat ginagawang panggagamot ng albularyo, ay kitang-kita ko kung paano silang nahihirapan nun. Lalong-lalo ng bunso kong kapatid. Nang matapos ng gamutan at sabihin sa amin ng albularyong nasa maayos na kalagayan ng pamilya ko, saka pa lamang ako napanatag. Pero sandali lamang yon dahil napalitan ng galit ang kapanatagang nararamdaman ko. Noong marinig ko ang sinabi ng albularyong kadugo lamang umano namin ang bumarang sa mga magulang at kapatid ko noon.
Tinanong ko ang albularyo kung sino ang kadugo na sinasabi niyang may kagagawan sa pagkakasakit ng mga magulang at kapatid ko. Umiiling ito at nagwikang ayaw niyang magbanggit ng pangalan. Hintayin na lamang naming kusang lalapit sa amin ang taong yon. At ito na mismo ang aamin sa kasalanang nagawa. Marami pa sana akong gustong itanong sa manggagamot. Pero hinawakan na ako ni Mang Cardo at sinabing hayaan ko nang magpahinga si Mang Goryo. Napagod ito sa mahabang gamutang isinasagawa niya. Pero kasi Mang Cardo, may gusto lang akong malaman. Gusto kong ibalik sa taong yun yung mga kasamaang ginawa niya sa mga magulang ko. Lalo na sa kapatid ko. Hayaan mong si tatay mo na magdesisyon kung ano nararapat gawin sa kamag-anak ninyong sumalbahay sa kanila. Payo niya. At sinabihan akong kuminahon. Sige na, punta mo na yung mga magulang mo. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang nanumbalik ang pangangatawan ng mga magulang ko noon. Nakakakilos na sila ng maayos at nakakakain. Hanggang sa isang hapon, dumating sa bahay namin si Tio Romy. Nagulat pa ako nang makitang namumutla ito. Nanginginig ang mga kamay at halos baluktot ng likod, na para bang tinamaan ng matinding sakit. Inaalalayan siya ng lalaking may katandaan na ayon sa kanya, kaibigan niya. Ang mga magulang mo? Tanong niya. Nasa silid po nila. Bakit yung? Anong kailangan mo? Nakiusap ito na kung pwede niya umano makausap ang mga magulang ko. May importante lamang siyang sasabihin. Hindi na ako nagsalita pa dahil nakita kong papalabas na nagsilid ang mga magulang ko. Nang makita ng tiyuhin ko sina tatay at nanay ay nagmamadali itong tumayo at naglakad papalapit sa kanila. Hindi pa man nakalapit ay bumulahaw na ito ng iyak na siyang ikinagulat ko noon. Paulit-ulit na humihingi ng tawad ang tiyuhin ko at sinasabi niyang hindi niya raw umano sinasadya ang lahat. Aaminin kong naging sakim ako kaya ako nagawa yung mga bagay na yon. Patawad talaga. Anong ibig sabihin? Ikaw yung tinutukoy ng albularyong nagpabarang sa pamilya ko, Tiyong? Marahang tumango ang tiyuhin ko at muli ay ipaniliwanag niya kung bakit niya nagawa ang mga bagay na yon. Gigil na naikuyom ko ang kamao at balak ko na sanang sapakin ng tiyuhin ko pero mabilis akong hinahawakan ni Miguel at inilayo kay Tio Romy. Narinig ko pang nagwika ang tiyuhin kong pinatamaan umano siya ng tikalpo nung albularyong gumamot sa mga magulang ko noon. Binigyan siya ng matinding sakit na hindi kayang gamutin ng kahit na sino. Ang tanging paraan lang para gumaling ay ang umamin at humingi ng tawad sa mga taong sinaktan niya. Tahimik lamang ang aking ama't nakatingin sa kapatid niyang nagmamakaawang patawarin ito. Samantalang ang aking ina naman ay umiiyak at hindi nito matanggap na magagawa ng tiyuhin kong ipabarang ang pamilya namin. Nang dahil sa kagustuhan nitong makuha ang lupang inaasam-asam. Hindi mo na kailangan magsalita, kuya. Ang gusto ko lang ay humingi ng tawad sa iyo at sa pamilya mo. Pangako magpakalayo-layo na ako at hindi na ako manggugulo pa. Hindi ko na rin hahangarin kahit katiting na bahagi ng lupang minana mo sa mga magulang natin. Aniya. Sinabi pa ng tiyuhin kong kaya niya lang raw nagawang ipaparang kami dahil sa baon na siya sa utang dahil sa pagsusugal. Wala na siyang ibang maisip na paraan kung saan kukuha ng pambayad. Kaya't naisip niyang makihati sa minana ng aking ama noon. Alam niyang walang kapatawaran ang ginawa niya at pagbabayaran niya yun ng panghabang buhay. Alam niya ring hindi siya mapapatawad sa ngayon ng mga magulang ko pero umaasa pa rin itong balang araw ay mapapatawad siya. Umalis sa bahay namin nang walang narinig ni isang salita sa aking ama ang tiyuhin kong sakim. Pero si nanay, ang dami niyang sinasabing masasakit sa tiyuhin. Gaya na lamang ng napakasakim nito at talagang sinasamantala ang sariling kapatid ng magkasakit para kumbinsihin.
nang sa ganun ay makuha nito ang lupang inaasam-asam. Ganun pa man, kahit na maraming masasakit na kataga ang narinig ni Tio, patuloy pa rin ito sa paghingi ng tawad. Hanggang sa umalis na nga siya sa bahay namin. Pag alis niya, tinanong ko si tatay kung bakit hindi siya nagsalita. Bakit hindi niya sinabi sa kapatid niya kung ano man ang nasa loob niya. Huminga ng malalim ang aking ama. Nagsabing sapat na sa kanya ang humingi ng tawad si Tio Romy at aminin ang malaking pagkakamali nito. Kaya't ayaw niya magsalita kanina sa harapan ng tiyuhin ko dahil sa ayaw niya makapagbitaw na masasakit na kataganon. Tama na yung pinagdusahan ng kapatid niya ang mga kasalanang ginawa nito. May pamilya din yung tiyuhin mo. Ayaw ko maranasan ng mga pinsan mo ang paghihirap na naranasan mo nung nagkasakit kami ng nanay mo. Hayaan mo, kakasapin ko yung kapatid kong yun pero hindi na muna sa ngayon. Hindi ko na nga pinilit pang aking ama't inintindi na lamang nun. Matapos ang pangyayaring yun ay tinupad nga ng tiyuhin ko mga salitang binitawan niya sa aking ama. Sa pagdaan ng mahabang panahon, hindi na ito nagpakita pa sa amin. At hindi na kami nagkaroon pa ng balita kung buhay pa ba ito.